Tama po ba? Tapos, itinuturo nila ang sisi sa DPWH sa sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. So, yan mga kaibigan na, yan yung sinasabi natin. Bakit ginawa niya ito? Bakit ginawa ito ng past administration? Bakit hindi nila kinasuhan? Bakit nila napakulong? Gayong alam na nila na mayroong mga congressman na nagpapaket ng mga pondo na sila ay nangungisyon sa korupsyon dyan sa DPWH. Alam na ng Duterte administration ang mga nangyayari na mayroong korupsyon dito sa DPWH. At mismo si Digo ang nagsabi niyan, diba? Nasa DPWH, meron dyan, marami dyan ghost projects. Alam ni Digo, mga kababayan. So, in short, mga kaibigan, mukhang ayaw talaga ni Digong na kasuhan itong mga kongresista na to, itong mga involved sa DPWH corruption. Mukhang ayaw talaga ni Digong kasuhan. Bakit? Bakit ayaw ni Digong kasuhan? Bakit ayaw niya ipakulong? Kasi mostly kaalyado niya. At syempre kapag kaalyado niya, mga kaibigan, takot si Digong. Takot si Digong na dumami ang kanyang kaaway. Takot si Digong na i-expose ang nangyayari sa administrasyon niya. Takot si Digong na malaman ng taong bayan na mayroon palang ganitong nangyayari sa kanyang administrasyon. Takot si Digong na ang mga tao ay mag-rally. So, ito ang pagkakaiba ni Digong at saka ng administrasyon ngayon. Kasi ang Pangulo po natin ngayon ay hindi natakot. Buong tapang na kanyang in-expose ito sa kanyang zona at nagpatawag siya ng full investigation para talagang itong korupsyon ay mahinto na. So malaki po ang pagkakaiba. Napakatapang ng ating Pangulo, BBM, na i-expose itong mga katinggalian nito para ito ay magkaroon ng tundok. Si Digong, mga kaibigan, takot siya. Bali wala sa kanya kahit na magtuloy-tuloy ang korupsyon, hindi niya i-expose yan dahil natatakot siya na maapektuhan ang kanyang gobyerno. Ayaw niya masira ang kanyang rating, ang mataas na rating, ayaw niya masira ang trust ng taong bayan sa kanya, ayaw niyang bumisan, mga kaibigan, yung sinasabi niya na maganda daw yung kanyang administrasyon, ayaw niya, mga kaibigan, kahit na ninanakawan na ang taong bayan, okay lang sa kanya pag nakawan ng taong bayan kasi siya rin naman ay nagnanakaw. So okay lang sa kanya yun, mga kaibigan, basta hindi lang bumaba ang kanyang rating, basta hindi lang masira ang kanyang administrasyon, okay lang sa kanya. Kaya si Digong, hindi po niya pinush through, ito dapat nakasuhan ng mga kongresista, ng mga city engineers, sa mga dito hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong. Samantalang, mga kaibigan, yung mga kabayan natin na mga mahihirap ay pinagtsutsugin niya kasi mahirap sila at hindi sila pwedeng makalaban. Pero dito sa mga kongresista, alam kasi nga guys kapag kinalaban niya itong mga kongresista, kapag ito ay kanyang kinasuhan, kapag ito ay kanyang pinakulong, alam niya, masisira siya. Kasi, syempre, dadami ang kanyang kalaban, dadami ang kanyang kaaway, dadami ang magagalit sa kanya. At, syempre, malalaman niya ng taong bayan na ganito pala may nangyayari pala na mga korupsyon, mga ghost projects, may nangyayari pala na pagnanakaw sa DPWH. Ang mga tao ay magagalit katulad sa nangyayari ngayon na hiwalabas ang galit ng tao. So, hindi po yung gusto ni Digong. Takot siya kasi siya ay isang weak leader, siya ay isang duwag at weak leader. Kaya hindi niya inilabas ito at hindi niya kinasuhan at hindi niya pinakulong ang mga kongresista, ang mga senador, ang mga involved na opisyalis ng gobyerno. Hindi niya pinakulong dahil takot siya. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Si Digong po ay isang duwag, inutil na presidente ng Pilipinas. So yan po ang totoo. Alam na ni Digong na si Eric Yap, na best friend ni Pulong, ay sangkot. Alam na ni Digong na sangkot din si Pulong, ang anak niya. Alam na ni Digong na sangkot din si Saldico. Kaya tumahimik at hindi na kinasuhan ang mga congressman na ito. At yung iba pang congressman, tumahimik sila, hindi na nila kinasuhan. Walang pinakulong sa panahon ni Digong, 6 na taon. Yan ang malinaw na malinaw, mga kaibigan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Prinotektahan ni Digong ang kanyang mga kaalyado ng mga congressmen. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang administrasyon, ayaw niyang bumaba ang kanyang rating, ayaw niya na mag-rally ang mga tao laban sa kanyang gobyerno, kaya prinotektahan niya ang mga kongresista. Nandiyan na sa kanyang report, ibinigay ni Greco Bellica. Diba? Sabi ni Greco Bellica, binigay niya ang report kay Duterte. Pero walang ginawa ang Duterte administration ng 6 na taon. Walang ginawa dahil kaalyado nila. Ayaw nila na dumami ang kanilang kaaway. Gusto nila sama-sama sila sa pagnanakaw. Yan ang katotohanan na hindi nyo pwedeng i-debunk with facts. Kaya nga, ang gawa nyo na lang ngayon, ad hominem.
Oy, bangag ka. Oy, sabog ka. Oy, ganyan ka. Yan na lang. Hanggang dyan na lang kayo. But at the back of your mind, alam ko naman na alam nyo ang katotohanan. Pero ayaw nyong tanggapin. Dahil nag-i-stick kayo sa inyong gusto. Na gusto nyo ang Duterte dahil sa pera. Isa lang naman yan mga kaibigan Yung tao na alam na niya ang katotohanan, alam na niya na masama ang ginawa, pero nag-i-stick pa rin siya na ipagtanggol dahil yan sa pera. Bayad. Yung mga nagtatanggol sa mga masasama, bayad yan, malaki. Ano yung warning ng mga intelligence department? Ang warning sa mga kababayan natin. Mag-ingat daw dahil buhos ang pera ng China para sirain ang gobyerno, sirain ang Pangulo, at magbigay ng disinformation patungkol sa West Philippine Sea. Ang lahat ng nakikita nyo ngayon na effort ng mga influencers, ng mga DDS supporters na yan, pera-pera lang. Walang prinsipyo. Walang prinsipyo, guys. Hindi katulad sa amin mga BBM supporters, Marcos loyalists, na kahit walang bayad. Ako mga kaibigan, nag-start ako na mag-vlog about PBBM 2021. Nung nalaman ko na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, nag-start ako mag-vlog kay PBBM. 2021 yan. Walang bayad, mga kaibigan. Piniplex ko yung Pangulo natin, Bongbong Marcos. Dinidibang ko lahat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya, lahat ng paninira sa kanya. Nag-start ako dyan, sa Facebook ko. And then later on sa YouTube. Walang bayad dahil lang sa prinsipyo at dahil sa katotohanan na alam ko walang bayad. Walang ganyan. Unlike sa mga DDS. Guys, tingnan niyo yung mga DDS. Tingnan niyo yung mga influencer ng mga DDS. Yung isa nga Tio Moreno. So yun, banggitin na natin, Tio Moreno. Nung ni-raid ang bahay niya noon, kita niyo mga kaibigan sabi nga nung isang, sino ba yun may sabi noon napanood ko sa yung bahay ni Tio Moreno nung ni-raid noon mga kaibigan, talagang lupa. Wala nga, yung sahig lupa. Tapos may nakalagay pa na Arenola. As in, hindi siya kaaya-aya, yung bahay ni Tio Moreno. Pero ngayon, nasaan si Tio Moreno? Nasa condo na daw, condominium. At may sasakyan. Diba? Ano pa? Crescent. Laureta Chu. Ano bang trabaho niyan? Wala naman, di ba? Pero, nakakabili ng mga properties at sasakyan. Di ba? Diyan mo malalaman yung sinasabi ng mga tao about them, yung mga nakakaalam. Malaki daw ang ganyan. Kaya todo tanggol sila kahit alam nilang mali kasi malaki yung ganito. Pero tingnan nyo kami mga BBM supporters. Kung ano yung bahay ko nung ako ay nag-vlog kay BBM, maliit lang tong bahay namin, guys. Kung ano tong bahay ko nung nag-vlog ako kay BBM, hanggang ngayon ganito pa rin. Hanggang ngayon ganito pa rin, hindi pa rin siya naayos. Tingnan nyo, 3 taon na ako na nagbablog para sa Pangulo. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang bahay ko. Walang nagagalaw sa bahay ko. Wala man lang ako napapaayos. Wala man lang ako sasakyan. Kasi walang ganyan. Ang Pangulo namin, hindi kurap. Ang Pangulo namin, hindi kurakot. Yan ang katotohanan. Yung sinasabi ng anak ni Marcoleta,
na mga bayad? Lies. It's all lies. Hindi po bayad. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi kami bayad. Iba kasi yung pag sinabi mong bayad eh. Talagang bayad talaga yun. Nung may event ang Pangulo, no, PBBM, yung election, ano lang yung ano namin doon? Bigyan lang kami ng pang-transpo. Bayad ba yun? Pang-transportation, from our house, puntang Pampanga, puntang ano, bigyan kang pang-transpo, bayad ba yun? Hindi naman bayad yun. Di ba? Kaya mga kaibigan, ang makikita niyo mga BBM vloggers, sariling sikap namin to. Sariling sikap. Alam niyo saan ako kumikita? Sa mga pages monetize. Kaya nga kami, mga BBM vloggers, ay nagpupursige na mag-monetize ng pages kasi hindi kami bayad. Tingnan mo yung mga DDS vloggers, di ba? Nung inimbita sila sa Tricom, tinanong sila kung monetize ang page nila. Karamihan sa kanila, anong sabi? Hindi sila monetize. Ngayon magtataka ka. Hindi sila monetize. Yung mga pages nila hindi monetize. Pero bakit may ganito sila? Bakit nakakapag saan? Bakit sila nakakabili ng mga property? Bakit gumaganda ang buhay nila? Bakit nagkakaroon sila ng sasakyan sa kanilang pages? Wala naman silang ibang trabaho. Kasi may bayad. Pero kami, mga BBM supporters, nagtsatsaga kami. Nagsisikap kami magpa-monetize ng page para meron kami kita. Pakita ko sa inyo ha. Ito sa Facebook ko to. Iba pa sa YouTube, syempre. Ito sa Facebook ko lang. Ipakita ko sa inyo. Ito lang ngayon yung ano ko. Kasi nagkaroon ako ng violation. So, ito lang yung kita ko. Yan. So, ito ngayon yung kita ko. Ala, hindi kita? Yan. Yan ngayon ang kita ko sa Facebook. Hindi nyo kita eh. Ako na lang magsasabi $345.67. At saka, ito yung pinaka-final, $347.10. $347.10. I-times natin magkano ba ang dollar ngayon? $347.10. I-times natin. Yan. $347.10. Sabihin na natin na, halimbawa, umabot ng 59. Kasi sinasabi ng mga DDS, oy, malapit na mag-59, konti na lang. Tingnan natin kunwari, 59 times 59. Ito ang aking sahod. May violation kasi ako, kaya konti lang guys. Magkano yan? 20,478.9. Yan ang sahod ko. Konti lang kasi may violation ako 20,478.9. 20,478. Yan ang sahod ko sa Facebook. Isang page lang yan. Meron pa akong isang page na kumikita din. So kung titingnan natin, sa Facebook lang, kumikita ako ng nasa mga 40 to 50,000. Yan ang kita ko, 40 to 50,000. Pag sa YouTube, kumikita ako dito, minsan mga 15,000. Yun ang kita ko. Hindi ako bayad. Kaya mini-maintain ko ang page ko na hindi ako masuspinde, na hindi ako magka-violation kasi hindi naman ako bayad. Kapag ang isang vlogger ay bayad, hindi yan nag-maintain.
okay lang kahit na magka-violation siya. Kasi okay lang sa kanya, kahit wala siyang monetize, kahit hindi siya monetize, okay lang kasi bayad naman siya eh. Naririnig namin mga kaibigan, ang sinasabi ng mga DDS vloggers, mga kasamahan ko na DDS vloggers noon, ngayon ay Marcos na. Magkano ang monthly ng mga DDS? Mababa na daw ang 70,000 a month. Mababa na daw yun Ibig sabihin, pipitsugin ka lang na DDS vlogger. Kapag 70,000 a month ka, pipitsugin ka lang. Pero kapag ikaw daw ay DDS vlogger na, yung level up na, nasa mga 500,000. Yan ang dahilan kung bakit sila nakakapag-travel ng travel abroad. Dati ang liit ng bahay, ngayon nasa kondo, ngayon may mga kotse. Yan ang dahilan. Kasi bayad sila. Diba? Hey DAC, correct. Pero yan lang sinasabi na bayaran, pero mga DDS ang bayaran. Tumpak. Bayaran talaga ang mga DDS, mga kaibigan. Maraming ebidensya yan. At mismo, di ba, Oxford Study Research, anong sabi? Ang Duterte administration ay nagbabayad ng 10 milyon para sa troll farms. Kasama na dyan yung mga DDS influencer. Biruin mo 10 milyon. Yan mga kaibigan, sila talaga ang mga tunay ng bayaran. Kaya nga, ang bukang bibig nila sa amin, mga PBBM vloggers, bayaran daw kami. Yung kanilang baho, pinapahid nila sa amin, yung kanilang mga dumi. Ganyan naman, di ba? Yung mga tao na mahilig magbintang, madalas sila yung gumagawa. Yan yun ang katotohanan, no? So, mabalik tayo dito, no? Sa flood control, wrap up na tayo, no? So, malinaw na malinaw, meron pong 343 flood control projects ang administrasyon ni Duterte sa Cebu. Sa Cebu po ito, Cebu City, no? So, yan po, no? Sa Cebu, overall na, no? Basta sa Cebu, 343 flood control projects. At lahat po yan ay sa administrasyon po ni Rodrigo Duterte. Nakitang-kita natin na hindi tumalab. Kaya nga po, ang Pangulo natin ay nagpapaimbestiga ngayon patungkol dito kasi hindi tumalab 343 flood control projects. Samantalang kay PBBM, gawa pa lang po na flood control, no, dito sa Cebu ay nasa 50 plus pa lang. So, titingnan natin, marami kay Duterte, 343. Kay PBBM, nasa 50 plus pa lang. Kasi 100 plus yung flood control lahat kay PBBM pero 50 plus pa lang ang natatapos. Kasi itinigil pa yung iba dahil nga sa nangyaring mga ganitong corruption, so pinatigil. Diba? So 50 plus pa lang ang nagagawa ng PBBM administration sa Cebu. Samantalang kay Duterte, 343 na. Yan. Yan ngayon, mga kaibigan, puro ghost. Puro mga substandard at ghost. So, sino ang nagpasabog? Yung DDS, governor. Pam Baricuatro, siya ang nagsabi niyan. Nag-start daw sa past administration ang mga ghost flood control projects. Si Pam Baricuatro ang nagsabi. DDS yun. Diba? So, ano gagawin nyo? Ititwist nyo ang katotohanan? Hindi nyo magagawa yan dahil may data. At naibigay na daw sa ICI ang data. So, implicate ang mga kaalyado ni Duterte. Duterte administration pa rin. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, every evidence leads to Duterte administration. Panay kayo, Romualdez. Ay, ito pala,
Pulong, Pulong Duterte. Sangkot. Pero binaliwala ni Greco Bellica ang investigasyon at ni Duterte kasi sangkot ang anak niya. Eric Yap, best friend ni Pulong, sangkot. Saldico, sangkot din. Kaalyado din nila. Mga kaibigan, meron pa akong na discovery. Ito pa lang si Saldico, kaalyado ni Sara Duterte. Tingnan niyo mga kaibigan na-discovery natin to. Si Sara ay kaalyado pala ni Sara Duterte. Pakita ko sa inyo. Ito. Itatry kong basahin kahit nakabaliktad. Okay. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance. Dali. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance with hugpong ng pagbabago. Yan. So, basahin ko na dito. Ako, Bicol Party List, Forges Alliance with hugpong ng pagbabago. Ako, Bicol Party List has forged an alliance with hugpong ng pagbabago. Regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. AKB Representative Alfredo Garbin said on Wednesday. Kailan ito? August 15, 2018. See? So matagal na palang kaalyado ni Sara Duterte, si Saldico. May gulay. 2018, no? August 15, 2018. Matagal nang magkaalyado si Sara Duterte at si Saldico. Alam niyo guys, nagkakaroon ako ng isip ngayon. Nagkakaroon ako ngayon ng pag-iisip na patungkol sa hindi pag-uwi ni Saldico. Guys, nakakapag-isip ako ngayon na baka tinutulungan ng mga Dutertes ang pagtatago ni Saldico. Baka ang mga Dutertes ang tumutulong kay Saldico para magtago. Kasi matagal na pala nilang kaalyado si Saldico at ni Sara Duterte mismo. Kaya nakakapag-isip ako ngayon mga kaibigan, baka ang nagtatago kay Saldico, baka ang tumutulong kay Saldico magtago ay ang mga Duterte. Diba? Kasi kaalyado nila eh. Alam nyo guys ito sa totoo lang kapag si Saldico umuwi dito yan, ang dami niyang ibubuko. 2019 kongresista na siya. 2019, 2020, 2021, half of 2022, Duterte administration yan. At obvious na obvious, 2019, nakakapasok na siya sa PSDBM. Ano yung PSDBM? Malacanang. Ang PSDBM, yung tinatawag na procurement department ng Department of Budget na pipenetrate na papasok na ni Saldico. Yung sa kanyang mga rig biddings, nakakapag-bid siya doon, siya ang pinapaboran si Saldico. Kaya naman pala pinapaboran siya dahil kaalyado pala siya ng mga Duterte. Ako, Bicol Party List forges alliance with hugpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, August 15, 2018. So, no wonder si Saldico ang palaging pinapaboran. Diba? Kasi kaalyado pala siya. At no wonder
No wonder. Kaya pala si Saldico rin ang binoto ng sa Congress, no? Binoto siya ng plenary, sa plenary. Si Saldico ang binoto kasi si Saldico pala ang kilala noon at ang kaalyado ng mga Duterte. At alam naman natin na yung 18th Congress ay continuation lamang, no, ng 19th Congress. So, yung mga bumoto kay Saldico sa 19th Congress ay nandoon din sila sa 18th Congress na Duterte administration pa. Kaya naman pala si Saldico ang kanilang binoto sa 19th Congress dahil nakikita ng 19th Congress na mga congressman na nandoon pa rin sa 18th Congress, nakikita nila na si Saldico ang talagang malakas sa mga Duterte. So, siya ang inilagay sa procurement dahil alam nila na si Saldico ang malakas. Tama ka dyan, Heidi AC, tapos si Romualdez ang dinidiin. Diba? Hindi dapat dinidiin si Romualdez. Kasi kitang-kita, oh. Saldico, kaalyado ng Duterte. Diba? Tapos inidiin sa Romualdez. Ang kaibigan, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. O yan pa, Parmali, kasama din si Saldico. Ano ba yung Parmali? Duterte administration. Bakit makakapasok sa Parmali si Saldico kung hindi dahil kay Duterte? Diba? Hindi naman siya makakapasok sa procurement, no, sa pagpo-procure ng mga kung ano-ano diyan. Hindi siya makakapasok diyan sa Parmali without Duterte. So lahat talaga nagtuturo, no, sa Duterte administration. Diba? Hindi po ito opinion. May mga facts tayo. Opinion ko, komentary ko, gamit ang facts, gamit ang data. Hindi lang basta-basta opinion na walang katuturan, na walang ginagamit na data. Maliwanag guys, 2018. Basahin ko ulit sa inyo in case hindi kayo nakakaintindi ng English, no, mga DDS Ako Bicol Party List forges alliance with humpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. See? Guys, 2018, mayor pa lang. Mayor pa si Sara Duterte. Kaalyado na niya, si Saldico. Correct ka dyan, light pero 650K lang ang puhunan, no, ng Parmali. No? Pero ang kinita, hindi nga milyon billion. Billion ang kinita. Hindi talaga nila matatanggap ang facts, Heidi AC, hindi nila matatanggap ang facts kasi nga sila ay bayad. Kailangan nilang ipagtanggol ang mga Duterte kasi bayad sila. Kahit alam nila na mali, kahit alam nila na wala silang ilalaban na facts, tututanggol sila. Kasi nga, bayad. Ganyan po ang mga bayad. Kahit wala kang pinapanghawakang na facts, pero pinagtatanggol mo, yan po ang bayad. Kaya po, madali lang makita, no? Yung pagkakaiba ng isang vlogger na bayad at sa isang vlogger na talagang nag-lay down lang siya ng mga ebidensya, ng facts. Madali mong makita yung vlogger na totoo na merong tinatawag na matawag doon, yung may tinatawag na dignidad, integridad. Walang pera-pera. Oo, kailangan natin ng pera. Pero syempre, kailangan maging logical ka. Kung alam mong mali,
Huwag mong ipagtanggol para lang sa pera. Huwag mong ipagtanggol. Kung alam mong mali, kahit na sabihin sa yung babayaran